Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, August 31, 2023. Tuluyan na ngang nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility si Super Typhoon Goring, at yung kanyang extension ng kaulapan ay patuloy nga po na magdudulot yan ng pag-ulan dito nga sa western section ng Luzon. At asahan naman po natin na may mga pag-ulan lalong-lalo na nga po dito sa may Metro Manila dahil po yan sa ating habagat. At ito naman po ang ating isang minomonitor na si Bagyong Hana, no? Ito nga po ay tinataglay yung lakas na 90 km per hour. Mababa naman po ang landfall scenario nito at ito posibleng lalabas din po yan ng ating Philippine Area of Responsibility at ang tungo po niyan ay sa parte po ng China. At tayo naman sa ating advanced weather forecast, meron pa rin po tayo mga posibleng sama ng panahon na iminomonitor ngayon sa ating advanced weather forecast. Dito nga sa mas malapitan nating satellite image, saan natin na makakaranas pa rin ng mga pagulan ang parte ng Ilocos region. Asahan din natin may mga pagulan dito sa may Ilagan, dito po sa may Inchange, Nagtipunan, Tarlac, Iba, Zambales. May mga pulupulong pagulan sa Pangasinan at asahan din natin may mga malalakas na pagulan sa may Bataan, Metro Manila. Asahan din po natin yan, San Miguel, at dito nga po sa may parte ng Lubang at ilang bahagi ng Calamba, Batangas ay makakaranas po ng mga pag-ulan dahil po yan sa ating habagat. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga sa ating advanced weather forecast, patuloy nga rin makakaranas pa rin itong western section ng ating bansa ng mga pag-ulan dahil po sa habagat at yung extension pa ng kaulapan ni dating Bagyong Goring. Pagdating naman po bukas, September 1, asahan pa rin po natin na may mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan. Kaiba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil posible pa rin po tayong makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. By September 2, asahan na natin magkakaroon ng low pressure area outside PAR at posible nga po ito maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Ito nga po sa ngayon mababa ang tsansa nito na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at ito nga po isa rin sa magiging main factor ng paghatak ng ating habagat at yung si Bagyong Hana. Dalawa pong sama ng panahon ang umahatak naman sa ating habagat. Pagdating naman po ng September 3, tuloy-tuloy pa rin po nga tayong makakaranas ng pag-ulan habang yung bagyo nga sa labas ng ating bansa ay lumalayo na patungo po yan dito sa may parte ng karagatan ng Japan. By September 4, tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan dahil po yan sa ating habagat at magkakaroon tayo ng low pressure area dito sa may parte ng extreme northern Luzon. By September 5, ito nga po yung ating low pressure area, medyo mataas nga po yung chance nito maging isang tropical depression or mahinang bagyo, kaya ito po yung i-monitor natin sa mga susunod na advanced weather forecast. Asahan pa rin po natin na makaka-apekto pa rin sa ating bansa itong habagat. Pagdating po ng September 6, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pag-ulan ang western section ng ating bansa at may mga pag-ulan na rin po tayong mararanasan sa may parte ng Mindanao. By September 7, mas lalakas pa nga yung ating habagat dahil magkakaroon ng possible low pressure area dito nga sa may western section ng ating bansa. No? Ito po yung nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at yung isa pang sama ng panahon dito nga sa may parte ng Taiwan. Pagdating naman po ng September 8, tuloy-tuloy po mas malakas yung ating habagat at ito nga po dalawang low pressure area po yan na humahatak pa sa habagat. Kaya makakaranas pa rin po ng malalakas na pag-ulan itong western section ng ating bansa. By September 9, tuloy-tuloy pa rin po mapapansin nyo na makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Kung mapapansin natin, magkakaroon din ng high pressure area dito sa ating Philippine Sea. At ito nga po ay posibleng magkakaroon ng mga low pressure area dito sa may parte ng Mindanao. Ayan naman po yung ating imo-monitor. Kung mapapansin nga po natin,
Sunod-sunod nga po yung mga low pressure area at mga tropical depression na nabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility dahil mainit pa rin po ang temperatura ng ating karagatan. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.